Hanggang kanina may naghahango pa ng tahong sa Bacoor, Cavite. Marami pa rin nagtitinda sa tabing kalsada. Hindi pa raw apektado ng oil spill ang kanilang produkto. Pag yung may langis na yan, hindi na sila hango, ititigil nila hango. Kasi sayang din, masisira din kung hindi na mabibili sa amin. So hanggang kanina naghahango pa kayo? Opo. Ayan po, ito po ang laman. Oh. Ayan po ang laman, napakaganda pa ng laman. Kasama ang Bacoor sa 7 bayan at 1 lungsod sa Cavite na isinailalim na sa state of calamity. Nagpatupad na rin ng fishing ban sa 9 na coastal towns mula Bacoor hanggang Ternate. Handa raw tumalima rito ang nagtitinda ng tahong. Kung yun ang wala kami magagawa, yun ang nilang Huwag ho kayong mag-alala dahil sa hindi naman po papayag ang lalawigan na iban lamang po at mawala ng hanap buhay ang ating mga mamamayan. Kaagad po tayo na namimigay ng mga bigas upang maitulong po sa ating mga fisher folks. Sa dalampasigan ng Hulugan 3 sa bayan ng Tanza, mga nanuot na langis sa mga buhangin at basura ang inabutan ng Provincial Environment and Natural Resources. 300 sako ng basurang may langis ang nakolekta nila. As observed po namin, may mga langis na inabsorb ng sand. Kaya kanina makikita nyo, pag inapakan nyo, lumalabas yung langis. So definitely hindi siya possible po talaga na mangolekta ng mga halaan at saka risky talaga siya sa health and safety ng mga tao nakakain. May mga namataan ding patay na isda, pero di pa raw masabi kung may kinalaman ito sa oil spill. Sabi ng isang residente, tila kontaminado rin ang nakain niyang isda kagabi. Yung po nasabing may langis? Nalasa ho talaga, nalasa talaga namin. Wala naman kayo nararamdaman ngayon? Wala naman ho. Marami ba kayo nakain? Pagkakaway, tinigil ko na ho rin pagkain ko kasi nakalasa nga ho Nakarating na po yung mga report sa amin, mga validated report sa ating mga probinsya, sa ating mga agriculturist worker ng kanya-kanyang bayan na yung mga isda ay may mga amoy at may mga nakita na rin ho tayo na mga alimasag na kung saan punong-puno po ng langis. Yung mga isda po na nahuhuli ng ating mga mangingisda ay hindi rin po halos nabibili sa mga palengke. Ang mga isda sa mga palengke sa Bataan lumabas sa ligtas kainin, batay sa sensory analysis ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sa pagmamanman ng ating mga ground personnel, wala naman tayong nakita na mga isda na may traces ng oil spill. Unang-una, titignan nyo. Kung walang marka ng langis, okay yan. Aamuyin, lalo na yung hasang. Kung wala kayo na amoy na ganun, okay din yan. Pero kahit ligtas kainin, bagsak na ang bentahan ng isda. Kahit sa malayong parte ng Manila Bay, hinuli ang mga ito. Ang una po, mga suki po. Sila pa po yung una-una talaga natatakot. Itong ganito, 340 po. Nung walang oil spill? Ngayon may oil spill, 240 na lang. Ayon sa Kapitolyo, inaayos na ang ayuda at food packs para sa kanila. There is a recommendation to declare another state of calamity based on the effects of oil spill. Tinatayang aabot sa 17,000 mangingisda sa Bataan ang apektado na ang kabuhayan. Nasa Bataan din ang Department of Health para alamin ang lagay ng mga taga roon. Mukhang nag-i-improve ang sitwasyon tapos wala tayong nakukuha mga reports na mga illnesses related to this incident. Ito na yung tinatawag na Ground Zero, yung pinaglubugan ng MT Terra Nova. Hindi talaga pwedeng dumikit ng malapit na malapit dahil ongoing yung diving operations doon. Mula sa ere, kita pa ang konting oil sheen. Pero wala nang mababakas sa langis sa panibagong Sea Surface Survey ng Philippine Coast Guard sa nilubugan ng motor tanker. Wala ring masakit sa ilong na amoy ng langis sa paligid. Pero hindi pa ba umpisahan ang paghigop sa 1.4 million liters ng industrial fuel dahil pahirapan ang resealing and recapping o pagselyo sa mga valve ng barko. Kakausapin natin yung solver para i-check po yung kanilang mga personnel, baka po pwede silang magdagdag ng mga diver. Ayon sa Philippine Coast Guard, tutulong ang United States Coast Guard at ang National Oceanic and Atmospheric Administration ng Amerika sa pagsalba sa MTKR Terra Nova. Mahalagang maabata ng oil spill dahil kung hindi, ayon sa isang eksperto, kung ang 1.5 liters na yan ay lumabas lahat, Million. 1.5 million liters na yan ay lumabas sa ating karagatan,
Iyan po ay nasa Tier 3, yung pinakamataas na oil spill response ng Pilipinas. At syempre, napakalaki ng impact niyan sa ating environment, sa ating ekonomiya, sa ating kabuhayan at sa ating kalusugan. Kanina, nagsagawa ng preventive inspection ng DNR at PCG sa may area ng Dolomite Beach sa may Manila Bay. Wala pang kumpirmasyon kung umabot na roon ang tumagas na langis. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Kasama mga tauhan ng Bureau of Customs at DNR Bataan, tinungo ng NBI ang kinaroroonan ng sumansad na barko na MV Mirola 1 sa bayan ng Mariveles. Ang kanilang pinakapakay, makakuha ng sample at maeksamin ng laman ng 2 malaking tangke na nasa loob ng sumansad na barko. Sa loob nga nito, makikitang wala ng gamit na natira at patuloy na pumapasok ang tubig sa port side o kaliwang bahagi nito. Makikita rin ang 2 malaking tangke na nakatagilid na at pinapasok na ng tubig dagat. Nandito nga tayo ngayon sa mismong barko na MV Mirola 1 at kitang-kita natin mga kapuso, no? Nakatagilid na siya ngayon. Pero ang pinaka-concern ng mga otoridad ay itong mga nakikita natin sa paligid ngayon nitong barko. At tanong nga natin mula sa ating kinatatayuan, itong kulay itim na likido na sinasabi ng mga otoridad ay langis na nanggaling na mula rito sa MV Mirola 1. Makikita sa video na ito kung ano ang epekto ng tumagas na langis sa ibabaw ng tubig. Sa di kalayuan, makikita rin ang mahigit 20 drum na ibinaba ng mga tauhan ng barko bago nila ito iniwan. Matapos makita ng mga otoridad ang sitwasyon, di natuloy ang pagkuha ng sample sa mga tangke ng barko. Ito yung tangke, sir. Ito yung butas. Hindi aabot to, sir. Kailangan talaga. Padiretso, di ba? Oo. Kausap niyo na si collector kanina? Opo. So yun ang call niya, i-call up muna kasi hindi talaga makakuha ng magkaroon po ng clearance sa DNR, PCG. Si DNR nandito kasi. Si PCG lang ang kulang natin. Ayon sa PCG, binibigyan lang nila ng prioridad sa ngayon ang MT Terra Nova dahil sa sakay nitong heavy fuel oil. Ang motor tanker Mirola 1 po contains ay diesel fuel oil. Diesel fuel oil is considered to be a light type of oil which can dissipate kapag po nasa dagat na po siya by natural weathering. So meaning po sa init ng araw, alon. May mga tao na rin na dineploy ang PCG para tingnan ang sitwasyon sa MV Mirola 1. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi.